Iginit ni Pangulong Marcos na walang kamag-anak pagdating sa investigasyon ng flood control projects. Nanindigan ng Pangulo na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya, kundi Pangulo ng Pilipinas. May report si Harley Valbuena. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ito ang pangbungad na sinabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Karugtong ito ng iconic line niya na mahiya naman kayo sa kanyang sona noong 2025, kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa Pangulo, tulad ng ipinangako ay isinagawa ang malalimang investigasyon. Wala rin daw sinasanto ang pagsisiyasat. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ayon naman kay former House Speaker Martin Romualdez, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo pero nanindigan siya na wala siyang nilabag na batas. Ipinagmalaki naman ng Pangulo na nabawi na ang halos 25 bilyong piso mula sa flood control anomaly. Mahigit 800 milyong piso ay naibalik na sa National Treasury. Sinisiguro rin na wala ng overpricing at maigpit na ring susuriin ang lahat ng proyekto ng DPWH. Samantala, iginit din ng Pangulo na naging mabilis ang pagtugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa pamamagitan ng Uplift Program. Ang lahat ng ahensya ay inatasang magtipid at bumuo ng mga programa para sa ikagiginawa ng apektadong sektor tulad ng pagpapauwi sa distress OFW sa Middle East. Ibinabari ng karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan. Tiniyak din ang sapat na supply ng langis, 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Umarangkada rin ang ayuda at service contracting program sa PUVs at diskwento at libreng sakay sa iba't ibang pampublikong transportasyon. Pinalawak din ang Benteng Bigas Meron na program, kadiwa ng Pangulo, at suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda. Dinagdagan din ang tulong ng Uplift para sa mga miyembro ng 4Ps at Walang Gutom program at iba pang mahihirap na Pilipino at low-income workers. Higit 60 billion pesos ang inilaan para sa patuloy na pagtugon sa epekto ng krisis hanggang sa katapusan ng taon. Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Para mapatatag pa ang supply ng enerhiya, magpapatuloy ang drilling sa Malampaya Gas Field habang sang-ayon din ng Pangulo na muling pag-aralan ang posibleng produksyon ng nuclear energy. Harley Valbuena, IBC News. Hey,